Sa kwento natin ngayon, tunghayan natin ang buhay ni Emilio Aguinaldo, kung sino siya at ano ang ambag niya sa bansa. Si Emilio Aguinaldo ipinanganak noong March 22, 1869 sa Kawit, Cavite. Doon sa kanila ay tinatawag siyang the frontliner. Dahil sa kanyang katapangan, lumalaban ito ng harapan. Dahil sa kanyang pagmamahal sa bansa. Marami din siyang ipinanalo na labanan. Isa nito yung tinatawag na The Battle of Binakayan. Dahil sa kanyang kahusayan, ipinanalo rin niya ang isa pang digmaan, yung tinatawag na The Battle of Alapan. Sa edad na 29, siya ay inhalal ng mga tao bilang Pangulo ng Pilipinas. Sa panahon na yaon, siya ang pinakaunang presidente at pinakabata. Inihalal at namuno siya sa kasagsagan ng revolusyon laban sa Espanya. Mula January 23, 1899 hanggang March 23, 1901. Siya ay palaban, matapang at kalmado. Pero hindi siya nakaligtas sa mga pangbabatikos laban sa kanya. Nag-ugat ito dahil sa alitan o hidwaan sa Tejeros Convention. Paniwala ng maraming tao, hindi siya ang nanalo bilang Pangulo. Sa panahong yaon, noon ay karibal niya bilang tumatakbong Pangulong ay walang iba kundi si Andres Bonifacio. Ang sabi ng mga tao, siya rin daw ang gumawa o sumulat sa death sentence ni Andres Bonifacio. Pero ayon sa mga historian, isa lang itong malaking aligasyon laban sa kanya. Sa labanan nilang dalawa, nanalo si Emilio Aguinaldo sa butong 146 at 80 kang Bonifacio. In December 14, 1897, nilagdaan niya ang Republika ng Biak na Bato. Dahil dito, nagpatapon si Aguinaldo sa Hong Kong kapalit ng tigil putukan at 800,000 pesos. Paniwala ng ibang Pilipino, iniwan ni Aguinaldo na naghihirap ang bansa para sa kanyang sariling interes. Pero lingid sa kalaban nila, estratehiya lang pala ni Emilio Aguinaldo ang lahat. Dahil kabaliktaran pala ang ginawa niya sa halip na nagpapakasarap sa pera. Binili pala niya ito ng mga armas at bala. Habang nasa Hong Kong, si Emilio Aguinaldo, binuo naman ni Marcela Areño de Agoncillo ang watawat ng Pilipinas. Pagkatapos nito, gumawa ng watawat, bumalik si Aguinaldo sa Pilipinas. June 12, 1898, formal na iniwagayway ang bandera ng Pilipinas sa kanyang himpilan sa Kawit, Cavite. Simbolo sa pagkamit ng ating kalayaan mula sa ilang taon o siglo sa kolonyal ng mga Kastila. Ito ang isa sa pinakamalaking ambag ni Emilio Aguinaldo sa bansa. At pagkatapos ng ilang buwan, napasailalim naman tayo sa kamay ng mga Amerikano. August 13, 1898, sumuko ang mga Kastila sa Amerikano. In September 15, 1898, itinayo ang kauna-unahang kongreso
ng Pilipinas na mas kilala sa tawag na Malolos Congress sa Barasuin Church. At noong January 23, 1899, nagsimula ang Kongreso. At sa December 10, 1898, isinuko ng Spain ang Pilipinas sa mga Amerikano sa bisa na tinatawag na Treaty of Paris. Si Emilio Aguinaldo ay namatay noong February 6, 1964 sa Quezon City na may edad na 94 years old. Sana nagustuhan ninyo ang ating kwento, mga kaalam. Hanggang sa muli, God bless you. To God be the glory.